Embahada ng Pilipinas sa bansang Singapore nagpaalala sa mga OFW na bawal mag-sideline o tumanggap ng trabaho na labas sa kanilang kontrata. Ang sinumang lalabag dito ay makukulong ng 2 taon, mawawalan ng working pass at pwedeng maban sa nasabing bansa. Philippine Embassy sa Singapore nagpaalala sa mga Pinoy na bawal ang mga sideline. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo! Brigada! Live report! Nagpaalala ang Embahada ng Pilipinas sa Singapore na bawal sa mga Pilipino ang tumanggap ng dagdag na trabaho bukod sa kanilang pangunahing trabaho. Ito ay kasunod matapos makatanggap ang Embahada ng mga ulat na may ilang Pilipino nagtatrabaho sa labas ng kanilang kontrata. Tinatawag itong moonlighting o pagtanggap ng bayad na trabaho sa labas ng regular na oras, bawal sa may mga employment pass. Ayon sa Philippine Embassy, ang sino mang mahuling lumalabag ay maaaring pagmultay na hanggang SGD 20,000 o makulong ng hanggang 2 taon. Maaari rin silang mawalan ng work pass at maban sa Singapore. Kaugnay nito, binigyang diin din ng embahada na bawal magtrabaho ang mga turista at short-term visitors maliban kung sakop sila ng work pass exemption. Kaya pinapayuhan ng mga Pilipino na bisitahin ang website ng Ministry of Manpower ng Singapore para sa karagdagang detalye. Ganito naman ang naranasan at nasampulan ang 6 na kababayan nating Pinay OFW sa Hong Kong. Inaresto sila ng mga pulis dahil sa illegal na pag-aalok ng serbisyong dental. At ang malupit dito ay hindi sila totoong dentista. 6 na Pinoy domestic helper ang inaresto sa Hong Kong dahil nagpanggap umanong dentista at nagtayo pa ng iligal na klinika. May mga ginagawa ng hakbang ang gobyerno para tulungan sila. Nakatutok si JP Soriano. Tinutulungan na ngayon ng gobyerno ng Pilipinas ang 6 na Pilipinong naaresto ng Hong Kong authorities matapos umanong magpanggap ng mga dentista at mag-operate ng isang illegal na dental clinic. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, bibigyan sila ng abogado at inaayos na rin ng Philippine Consulate General Office, kaisa ang DMW, OWA, MWO, ang visitation rights. We will help the 6 who have been arrested and detained to provide with them with a lawyer and who will put up the best legal defense under the circumstances, and again to help their families here in the Philippines. Ayon sa DFA at DMW, dumating sa Hong Kong bilang domestic helpers ang 6. Ito rin ang nakalagay sa kanilang visa at nakasaad sa kanilang mga OEC o Overseas Employment Certificate. Pero dahil pumasok umano sa ibang negosyo at nagtrabaho labas sa kanilang kontrata, maituturing daw itong unapproved employment, pati na rin ang pagpapanggap umanong mga dentista. Sabi ng Philippine Consulate sa Hong Kong, nakadeteni na sila sa Hong Kong Immigration Department. Nasa mahigit 200,000 ang mga OFW sa Hong Kong, na karamihan ay household service workers. Kaya may pakiusap ang DMW sa mga Pinoy sa Hong Kong. So umayon lang po dun sa trabaho na yun. No? Huwag na pong mag-moonlight o magtrabaho ng ano pa man na labag dun sa Hong Kong laws and regulations at sa visa na iginawad sa inyo. As of the end of the day yesterday, the charges na had been filed against all 6, which means they will have to go through the process of investigation by the necessary authorities in Hong Kong. So hindi pa yan sila agad makakauwi. Malabo pang makauwi ng Pilipinas ang 6 na Pilipinong nakadeteni ngayon sa Hong Kong. Kinumpirma ng Philippine Consulate General sa Hong Kong ang pagkaaresto ng mga ito noong August 17. Kahapon, formal na silang kinasuhan dahil sa aligasyong pagpasok sa hindi otorisadong trabaho, pagtatayo ng negosyo at umano'y pagpapanggap bilang mga dentista. Kasunod ito ng pagtatapos ng kanilang mga kontrata bilang mga domestic worker o kasambahay sa naturang bansa. Ayon kay Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers, inaasikaso na ng pamahalaan ang kaukulang tulong para sa mga ito. Together with the DFA, with the Philippine Consulate General's office in Hong Kong, we are providing legal assistance to them. A visitation will happen. As I understand it, the lawyers will visit them as early as today. Samantala, tiniyak naman ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na sa kabila ng mga kasong kinakaharap ng 6 na Pinoy ngayon sa Hong Kong, patuloy na magbibigay ng suporta at tulong ang ahensya sa pamilya ng mga ito sa Pilipinas.
Giit ng kalihim, hindi dapat madamay ang pamilya sa anumang illegal na trabaho na pinasok ng kanilang mga kaanak sa ibang bansa. Kasi hindi naman kasalanan ng mga anak yun, lalo na kung mga maliliit na bata. Mahihinto yung livelihood. They will face the necessary proceedings in the host country. Yes, they will be given their day in court, but in the meantime, we will assist the families. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa kanilang mga pamilya upang maipaabot ang kanilang mga kinakailangang tulong. Kaya paalala ito sa lahat na magbaba nating OFW na saang bansa man kayo ay dapat respetuhin ang batas at rules na pinapatupad. Dahil kapag kayo ang nakulong, kawawa ang pamilya at anak nyo na umaasa sa Pilipinas.